Oras na, Zambasulta. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito. Pagkatapos pumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o magtapuan ng mga rescuer. Ang 3 tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan. Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa harding ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako kalooban. Isa po mapagpala at napakagandang umaga pa rin sa iyo, ka-HNP, kahit medyo sumasabay dito sa aming lugar naman ang power interruption. Pero patuloy po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kapamilya na nakatutok po sa iba't ibang sulok ng mundo sa pamamagitan ng ating airwaves at live streaming. Ako po muli ang inyong hardinero at makakasama, Pastor Eman Aquino, dito sa programang Hardinang Panalangin. Kumusta po ang gising mo ngayon, kapatid? Kumusta ang tibok ng puso mo matapos natin pagdaanan ang nagdaang bagyo sa ating buhay? Alam mo, bago ka pa man gumising at mag-alala na sa mga gagawin mo ngayong araw, siguro magandang gawin ay take a deep breath muna,
huminga ka ng malalim, narito ka pa rin, humihinga ka pa. Isang bagong umaga, bagong simula, at bagong pagkakataon po ang ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon. Kaya nga po lagi nating paalala dito sa HNP, laging tandaan na every gising is a blessing. Ngayong umaga po ay papasok tayo sa panibagong serye ng ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Matapos nating ang katapatan ng Diyos sa gitna ng unos o bagyo sa buhay natin, oras na o panahon na para lumipat naman tayo sa pag-survive patungo po sa paglago at pag-thrive, no, sa ating mga spiritual na buhay. At ngayon nasa day 16 tayo ng ating serye. Simulan po natin sa linggong ito yung pagpapatibay ng ating pundasyon. At ang ating topic o tema sa umaga pong ito ay The Rooted Life. The Rooted Life, ang buhay na nakaugat. At ang ating pagbabatayang salita ng Panginoon ay sa Kolosas Kapitulo 2, talatang 7. Kolosas Kapitulo 2, talatang 7. Buksan po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, talatang 7. Ang sabi po dito ay, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya kay Kristo na inyong natutunan. Bumaon ng malalim ang inyong mga ugat sa Kanya. At patuloy na lumago ang inyong buhay sa Kanya, na laging nagpapasalamat Diyos. Sa English Standard Version, ganito po ang sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Mga ka-HNP, tingnan natin sandali yung konteksto ng bersikulong ito para mas maintindihan po natin ang lalim nito sa ating buhay spiritual. Mahalagang ito ay ating maunawaan. Well, alam naman natin ito ay isinulat po ni Apostol Pablo habang siya po ay nakabilanggo pa sa Roma. At ito'y para sa mga mananampalataya na naroon sa lungsod ng Colosa. Ang Colosa noon ay isang sentro po ng kalakalan kung saan naghahalubilo ang iba't ibang kultura, filosofiya, at yung pong mga maling turo o heresy na madaling niyakap ng mga bagong mananampalataya sa iglesia doon sa Colosa. At nayanig sila ng mga turo na nagsasabing hindi sapat si Jesus. Kailangan nyo ng higit pang kaalaman. Kailangan nyo ng mga ritual para maligtas kayo. So yun po yung niyakap ng mga bagong mananampalataya. At dahil dito, itong mga bagong mananampalataya na ito, kahit naniwala na sila kay Jesus, ay madaling natatangay ng agos ng maling doktrina at pag-aalinlangan. Kaya naman, eto na, sumulat si Pablo upang paalalahanan po sila. Hindi sapat na narinig nyo lang o naniwala lang kayo kay Jesus, sabi ni Pablo. Yun yung kanyang punto po dito. Ginamit po niya yung terminong agrikultural, yun yung salitang nakaugat o rooted. No? Malinaw po yung nilalarawan, parang isang puno
na hindi lang basta nakatayo sa lupa. Ang mga ugat nito ay kailangang bumaon ng malalim para sumipsip ng sustansya at manatiling matatag anuman ang dumarating na bagong aral o filosofiya. Ngayon, mga ka-HNP, ano ba ang ating nakikita mula dito? Ano ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon? Well, napakalinaw. Hindi sapat na naniniwala lang tayo. Dapat tayong nakaugat. So, hindi lang sapat na alam mo o naniwala ka kay Jesus. Kailangan mong lumalim sa iyong pananampalataya. Marami po kasi sa atin, kapag may matinding problema o bagyo sa kanyang buhay, takbo agad sa church. No? Luhod tayo, iyak tayo, at kapag sinagot ng Diyos ang panalangin po natin at natapos na ang bagyo, unti-unti na tayong lumalayo. Nawawala na po tayo ng oras sa pananalangin, nakakalimutan na po natin magbasa ng Bible, at dahil nga naging busy na naman tayo sa trabaho at sa mga kanya-kanya nating buhay, kapag tinanong mo kumusta ka na, busy ako, pastor. Yun na kaagad ang sagot. Pero kapag may malaking problema, naku, nawawala yung sinasabing busy. Lagi mo siyang nakikita na lumalapit sa Panginoon. Well, kapatid, kung ang pananampalataya mo ay pang-emergency lang, kapag dumating ang susunod na bagyo sa iyong buhay, madali kang mabubuwal. Ang tanong, paano ba manatiling matatag kahit tapos na ang bagyo? Well, unang-una, kailangan nating bumaon ng malalim kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita araw-araw. Ang pagkakaroon po natin ng buhay na nakaugat ay nangangahulugang ang source ng iyong kagalakan, ng iyong lakas, at ng iyong direksyon ay hindi po ang iyong sitwasyon o sirkumstansya. Hindi yan ang pinagmumulan ng kagalakan ng sino man sa atin, kundi ang Panginoon mismo. Siya ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng lakas, at ng direksyon sa ating mga buhay. Kasi kung minsan, parang doon na nakaangkla yung lakas mo sa mga ginagawa mo o sa ministeryo. Kung minsan, ay parang yun ang lakas mo, yun yung kagalakan mo. Pag wala ka dyan, ako ay wala ka na rin. Hindi po, ang sinasabi po natin ay ang Panginoon dapat ang sentro ng iyong atensyon sa lahat ng iyong ginagawa. Sa Kanya nagmumula ang iyong kagalakan, sa Kanya ang iyong lakas, sa Kanya rin nanggagaling ang patnubay sa lahat ng mga desisyong ginagawa mo sa buhay. Kung ang ugat mo ay nakabaon sa Kanya, kahit matuyo ang paligid, kahit tumaas ang bilihin, kahit magkaroon ng krisis, hindi ka matutuyo dahil may patuloy na daloy ng buhay mula sa ugat mo patungo sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Well, naalala ko tuloy ang kwento ng isang magsasaka ng niyog mula sa isang probinsya dito po sa Mindanao. Tawagin natin siyang Mang Tomas. No? Si Mang Tomas ay matagal nang nagtatanim at nasaksihan niya yung napakaraming bagyo na dumaan sa kanilang barangay. May isang panahon na sinalanta sila ng isang napakalakas na bagyo. Pagkatapos ng unos, lumabas si Mang Tomas para tingnan ang kanyang taniman. Laking gulat niya dahil ang mga itinanim niyang mga ornamental plants at ilang maliliit na puno na binili niya dahil uso at maganda sa paningin. Alam niyo naman yung mga mahilig sa mga tanim na magaganda, talaga mga plantita. Pero nagulat siya kasi nagtumbahan at nabunot, no, mula sa pagkakatanim. Ngunit yung dambuhalang puno ng niyog, bagamat nayanig at nayuko ng hangin, ay nanatili pong nakatayo at hindi nabunot. Sabi ng anak niya, "Tay, bakit yung mga magagandang halaman natin natumba?
pero itong niyog, nakatayo pa rin. Ngumiti si Mang Tomas at sinabi niya, "Anak, ang mga halamang iyon ay maganda lang sa ibabaw, pero mababaw ang ugat. Ang puno ng niyog, hindi mo nakikita ang gawa niya sa ilalim. Habang lumalaki siya pataas, ang mga ugat niya ay bumabaon ng mas malalim sa lupa, kumakapit sa mga bato sa ilalim. Kaya kahit anong lakas ng hangin sa ibabaw, hindi siya basta-basta mabubunot dahil matibay ang kapit ng ugat niya sa ilalim." Mga ka-HNP, ganyan ang buhay na nakaugat. Ang buhay pananampalataya natin kay Jesus ay hindi lang yung nakikita ng tao sa labas, yung pagsisimba natin o yung pagiging aktibo natin sa ministry. Hindi po yan. Ang mas importante ay yung hidden life mo kasama ang Diyos. Ano ba yung hidden life mo? Yung panalangin mo kapag wala kang kasama o walang nakakakita sa iyo. Kumusta ang prayer life? O yung pagbabasa mo ng banal na kasulatan sa kwarto mo, nag-iisa ka lang, ginagawa ba natin? O yung personal mong pagsunod sa Kanya na hindi kailangang iba. Yun ang mga ugat na hahawak sa iyo kapag niyanig ka ng mga pagsubok sa buhay. So ngayong umaga, simpleng challenge ko para sa ating lahat upang mas mapalalim ang ating mga ugat kay Kristo. Number 1, kailangan natin ng disiplina ng pagbabasa. Root in the Word. Huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi ka nagbabasa kahit isang chapter o isang kabanata ng Biblia. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang maging pagkain ng iyong spirito. Hindi ka lamang sa tinapay na bubuhay o anumang pisikal na pagkain na iyong kinakain araw-araw. Kailangan mo ring kumain ng salita ng Diyos para sa iyong spirito. Okay? Number 2, suriin natin ang pundasyon. Tanungin natin ang sarili. Saan ba nakabaon ang tiwala ko ngayon? Sa pera ko ba? Sa trabaho ko? O sa katapatan ng Diyos? Panahon na para isurrender mong muli ang tiwala mo sa Kanya. Number 3, i-share mo itong liwanag, i-share mo itong verse, i-text mo o i-comment ang bersikulong ito, pwede, ang Colossians chapter 2 verse 7 sa isang kaibigan o kapamilya na alam mong pinanghihinaan ng loob ngayon. O pwede mong i-share itong ating live stream sa iyong mga pamilya at kamag-anak. Mas mabuti pong maging tagapagdala po tayo ng pag-asa sa puso ng isang tao. So 3 bagay ang gagawin natin ngayon. Disiplina ng pagbabasa, suriin ang pundasyon, i-share natin ang liwanag na tinanggap natin sa salita ng Diyos. Ako po muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala sa inyo sa Hardin ng Panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo.
pinagkatiwalaan mo, O Diyos. Sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Halina't samahan niyo po akong muling lumapit sa ating Diyos at sama-sama po tayong manalangin. Mapagpala at mapagmahal naming Diyos na nasa langit, aming Ama, lumalapit po kami sa iyo ngayon bilang isang pamilya dito sa hardin ng panalangin. Nagkakaisa ang puso mula po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at ng buong mundo, sa mga kaibigan naming naroon sa iba't ibang panig ng mundo nagtatrabaho, bawat pamilyang Pilipino na kasama namin ngayon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nakakalimot kami sa iyo kapag maayos na ang aming buhay. Salamat po dahil ngayong umaga tinatawag mo kaming bumalik sa iyo upang maging nakaugat at matatag. Hayaan mong lumalim kami sa aming pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, pinapanalangin po namin ang bawat pamilyang Pilipino na kasalukuyan pong nakakaranas ng matitinding krisis sa kalusugan, sa relasyon at sa pananalapi. Lord, kung paanong ang puno ng niyog ay nananatiling nakatayo matapos ang bagyo, patayuin niyo po yung bawat ka-HNT na nakikinig ngayon. Hayaan mo pong ang aming pananampalataya ay bumaon ng malalim sa iyong pag-ibig at katapatan upang anuman ang dumating na bukas o anuman ang aming haharapin na problema, kami po ay mananatiling matatag at sumasagana sa pagpapasalamat. Inilalapit po namin sa inyo ang lahat ng kabataang Pilipino, nawa ay ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan, lakas ng loob at malinis na puso upang harapin po nila ang mga iba't ibang challenges ng kasalukuyang panahon.
gobyerno. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga desisyon at ingatan niyo po sila sa anumang masamang impluensya at panganib sa panahong ito. Punan mo po ng pag-asa yung kanilang mga puso at bigyan mo ng kasiglahan ang kanilang mga pangarap para po sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, at sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Gawin niyo po silang ilaw at instrumento ng magandang pagbabago, pagmamahal at kapayapaan sa aming bansa. Turuan niyo po silang maging tapat, makabayan, makadiyos, at may takot sa iyo. Pinapanalangin ko ang kalagayan ng Lipata family. Salamat kay Brian at kay Kat at sa buong pamilya. Nanay Corazon, salamat po sa pangangalaga mo sa kanya. Kay Thea Aguila, sa buong pamilya, Panginoon, sinasamahan niyo po. Maging si Tideng Mangundayaw, nilalapit kong patuloy sa iyo. Si Leonie Lopez, kasama ng kanyang pamilya. At si Digna Bayot sa kanyang buhay. At sa buong pamilya, sa Toledo family, maraming salamat, Panginoon, sa pangangalaga niyo po sa kanila. Kay Ate Baby Adriano, sa kanyang anak si Bel Estraniero, at si Arnel Valencia, patuloy mong ingatan at pagpalain habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Nilalapit ko rin sa iyo si Nanay Vicenta Tolentino sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pangangalaga niyo po ay kanilang inaasahan sa kanyang pamilya, sa kanyang mister, at sa kanyang mga anak, ang probisyon sa kanilang pangangailangan, maging sa kalusugan ni Nanay Vicenta. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. At kasama rin dito si Nanay Remy. Patuloy mo siyang sasamahan sa mga oras na ito. Panginoon, pagpalain niyo po siya. Ganon din sa bawat isang kasama namin ngayong umaga, anuman ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, katagpuin niyo po sila sa ganitong pagkakataon, ay magbigay daan po ito upang kayo po ay kanilang pasalamatan, purihin at patuloy na sambahin sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil alam po naming dinirinig mo ang aming panalangin sa umaga po ito. Alam po ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, at ang lahat ay magsasabi, Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.